Shalom, Hallelujah, kol Israel, ang kapayapaan ay sumasa atin at sa buong Israel. Amen. Kayan ano'y kulim las dabar ni Gedahimit ilabiyad himit, sapagkat wala tayong magawa laban sa mga salitang katotohanan, kundi sa pagpanig sa katotohanan. Sabi ng mga kulto, isa na dyan ang Operians, no? OHC, na yung mga Hudyo daw ngayon na nasa Israel ay hindi daw sila ang totoong mga Hudyo, kundi mga European daw ho ang mga yan, sabi ng mga kultong OHC. Dahil sabi nila na ang mga itim daw ang totoong Hudyo. Pero ngayon, tingnan natin ang mga pangyayari. Bakit pinoproteksyonan ng Diyos ang bansang Israel? Kung mga piki pa sila na mga Hudyo, mga kapatid. Tulad sa Six Day War na nangyari noong 1967, 5 malalaking bansa ng Islam ang kalaban ng Israel. Samantalang ang Israel ay napakaliit na bansa lamang, mga kapatid. Pero sino ang nanalo sa gera? Ang Israel ho, dahil pinoprotektahan ho sila ng Diyos nila. O, nasaan ang Allah? Ang Diyos ng mga Muslim. Kung totoo pa siyang Diyos, bakit laging natatalo ang mga Muslim sa gira nila laban sa Israel? Yan ang patunay, mga kapatid, na totoong mga Hudyo o totoong mga Israelita ang bansang Israel ngayon. At patunay ho yan na totoo ang kanilang Diyos. At iyan ang patunay na hindi totoo, hindi totoong Diyos si Allah. Walang silbi si Allah laban sa Diyos ng Israel. Ilang gira na ba, mga kapatid, ang ginawa ng mga Muslim sa bansang Israel? Bakit hindi nila matatalo ang Israel? Bakit hindi nila matatalo ang Israel? Dahil totoo ang Diyos ng Israel, mga kapatid. Totoo ang Diyos ng Israel. At Israel lamang ang bayang pinili ng Diyos ayon sa Biblia. Kaya dito mo mapatunayan na totoo talaga ang Biblia. Hindi ito kwento-kwento lang. At hindi ito gawa-gawa lang ng tao ang Biblia, mga kapatid. Kundi totoong salita ito ng Diyos na ibinigay niya sa Israel, hindi sa mga Kristiyano. Kaya kung ang Biblia ay kwento-kwento lamang at hindi totoo o walang katotohanan, bakit ang sabi ng Biblia na pagpalain niya ang Israel, pinili niya ang Israel, protektahan niya ang Israel, bakit nangyayari ngayon? Na ang bansang Israel ay pinoprotektahan ng Diyos. Laging nananalo sa mga giyera kahit maliit lang sila. Ngayon, ano ang nangyayari? Ano ang nangyari sa labanan ng bansang Israel at Hamas at Iran ngayon? Ngayon lang, bago lang ito. Ano ang nangyari sa mga Hamas at sa mga Iranian? Sa kanilang pagigera ngayon. Kung naalala nyo pa, mga kapatid, yung isang leader ng Muslim na minumura at isinumpa niya ang Israel, ano ang nangyari sa kanya? Bigla ho siyang natumba at namatay habang nagsasalita. Siya laban sa Israel. Ngayon, ano ulit ang nangyari sa presidente ng Iran? Patay. Na-crash ang helikopter na sinasakyan nila. Ayan ang patunay na hindi nagbabago ang Diyos ng Israel. At ang Israel pa rin ang kanyang piniling bayan.
at walang ibang bansa, mga kapatid. At kung sino man ang magsasalita laban sa Israel, ay isusumpa siya ng Diyos ng Israel, gaya ng nangyari sa presidente ng Israel at noong isang leader na nagmumura at isinumpa niya ang Israel, patay siya kagad habang nakatayo siya sa pulpito. Dahil totoo talaga ang pangako ng Diyos sa Israel. Ayon dito sa Genesis, kung sino man ang magsalita laban sa Israel ay isusumpa siya ng Diyos. Ayon dito sa Genesis 12:3. Pagpapalain ko ang magandang loob sa iyo, pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Sa pamamagitan ng Israel, makatanggap ng pagpapala ang lahat ng tao ng mundo dahil makasali kayo sa kaligtasan, kayong mga hintil, tayong mga hintil, kung sasama tayo sa Israel. Yan ang pagpapala na matamo natin mula sa Israel. Kung aanib tayo sa Israel, sasama tayo sa Israel sa kanilang pananampalataya, babalik tayo sa Torah na kanilang sinunod, diyan matamo din natin ang kaligtasan na natamo nila. Ang kaligtasan na ipinangako ng Diyos sa kanila, matamo din natin, mga kapatid, kung sasama tayo sa mga Israelita. Kaya, ang lahat na kumukontra sa Israel at magsasalita laban sa Israel ay mapapahamak. Tulad sa nangyari ng presidente, nangyari sa presidente ng Iran. Anong nangyari? Patay. Kaya matatakot naman kayo sa buhay ng Diyos, sa buhay na Diyos ng Israel. Totoo ang Diyos ng Israel. Hindi ho siya laro-laruan, hindi ho siya ribulto, hindi ho siya larawan. Siya po ay isang Diyos na makapangyarihan, isang espiritu, isang Diyos na tunay na nagproprotekta sa kaniyang taong bayan, ang Israel. Ayon din dito sa Amos 3:1 hanggang 3, 1 hanggang 2, pakinggan ninyo mga taga-Israel, itong sinabi ni Adonai laban sa inyo na inilabas niya mula sa Ehipto. Sa lahat ng bansa sa ibabaw ng lupa, kayo lamang ang aking itinangi at inalagaan. Kita niyo mga kapatid? Kaya't kayo'y aking paparusahan dahil sa inyong mga kasalanan. Kaya kayong mga reliyon dyan, huwag na kayong mag-assume na pinili kayo ng Diyos. Dahil hindi na mababago ang pagpili ng Diyos ayon dito sa Roma 11:29. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip sa kaniyang pagpili at pagpapala. Kaya kayo mga Roman Catholic, Iglesia ni Cristo, MCGI at iba pa dyan, huwag na kayong mag-assume o managinip na kayo ang pinili ng Diyos dahil 0% talaga kayo sa kaligtasan at sa katotohanan dahil meron na hong bayan na pinili ang Diyos at walang iba yan. At walang iba kundi ang Israel lamang. Kaya nag-a-assume lang kayo, nananaginip lang kayo pag iniisip nyo na kayo ay maliligtas din. Meron na hong pinangakuan ang Diyos na mga tao na kanyang ililigtas mula noon hanggang ngayon. Walang iba ho, ang Israel lamang. Israel lamang. Kaya kung nais mong makabahagi sa kaligtasan, kung nais mong makabahagi sa kanilang pagpapala, sa pagpapala ng mga Hudyo, sumama ka sa mga Hudyo. Umanib ka sa kanilang paniniwala.
Hindi ka magtayo ng sarili mong reliyon, wala kang mapala dyan. Ha? Disgrasya ang abutan mo dyan sa reliyon mo. Pero kung sumama ka sa mga Hudyo, aanib ka sa kanila, dyan. Maliligtas ka ayon sa pangako ng Diyos dito sa Biblia. Jeremias 12:16 hanggang 17, basahin nyo dyan. Simple lang ang kaligtasan ng mga hintil. Umanib ka lang sa mga Hudyo, sumama ka lang sa kanila. Ligtas ka na. Pero kung dyan ka mapapabilang sa mga reliyon na itinatag lamang ng tao, tulad ng Roman Catholic Church, itinatag lamang ng tao, MCGI, itinatag lamang ni Soriano, Iglesia ni Cristo, itinatag lamang ni Felix Manalo, at iba pang mga reliyon dyan, wala kayong mapala dyan. Walang kaligtasan ho dyan. Walang tayong mababasa sa Biblia na kayo ay pinangakuan ng Diyos sa kaligtasan. Talagang wala. 0% talaga kayo. Malakyas 3:6, sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan, ako ang Panginoon ay hindi nagbabago. Kaya nga kayong mga lahi ni Jacob ay hindi lubosang nalipol. Kita nyo? Hebrehanon 13:8, si Yeshua HaMashiach ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganon din siya ngayon at magpakailanman. Kaya maliwanag na hindi nagbabago ang Diyos, mga kapatid. Kung sino ang pinili niya noon, ay siya pa rin ang pinili niya ngayon. O kung ano ang sinabi niya noon, ay ganon pa rin ngayon. Kaya ang mga utos ng Diyos at ang Shabbat ay hindi nagbabago. Totoo pa rin sila hanggang ngayon dahil ang Diyos na nagbigay ay hindi rin nagbabago. Kaya kayong mga Kristiyano dyan at mga Muslim ay hanggang sa panaginip lamang ang kaligtasan na iniisip ninyo. Hanggang sa panaginip lang ho ang lahat ng mga yan. Kaya kung nais niyong maligtas, nais niyong mapabilang sa kaligtasan, o nais niyong makabahagi sa kaligtasan at pagpapala na mula sa mga Hudyo, sumama kayo sa mga Hudyo, umanib kayo sa mga Hudyo, gaya ko. Bakit ako isang Pinoy? Isang hamak na Pinoy lamang. Ngunit natamo ko ang kaligtasan, nasigurado ko ang kaligtasan dahil umanib ako sa mga Hudyo. Kaya ganito nang hitsura ko. Hindi ako nagpaka-Hudyo, kundi sumama lamang ako. Umanib lamang ako sa mga Hudyo. Tinanggap ko ang Torah. Tinanggap ko ang kanilang Mashiach na si Yeshua. Dahil gusto ko makasiguro sa aking kaligtasan. Hindi ako papayag dyan sa puro assuming lamang, puro panaginip lamang. Kayo, papayag ba kayo dyan? Kayo mga born again, kayo mga Pentecostal? Kontento na kayo sa sitwasyon ninyo na parang nag-a-assume lang ng kaligtasan? Na nanaginip lang? Ngunit hindi naman napatunayan sa Biblia, hindi naman nababasa sa Biblia na ang congregation ninyo, na ang reliyon ninyo ay nakasulat sa Biblia. Di ba? Puro panaginip lang. Kaya doon kayo sa mababasa sa Biblia. Hindi naman mahirap intindihin ang Biblia. Pag buksan mo lang ang iyong pangunawa at tanggapin mo ng lubos, ng buong puso, kung ano man ang sinabi ng Biblia. Huwag kang mga tuwiran. Kung ano ang sinabi ng Biblia, yan ang tama, yan ang totoo, yan ang dapat sundin. Hindi kay puro pangatuwiran ang gawin ninyo. Wala kayong mapala dyan sa pangatuwiran ninyo. Walang kwenta ho yan sa harap ng Diyos. Kaya magpakumbaba kayo, mga Kristiyanos, mga Muslim. Magpakumbaba kayo at bumalik kayo sa Biblia at sumama kayo, umanib kayo sa mga Hudyo na naniniwala
sa ating Adonai Yeshua HaMashiach, mga kapatid. Hanggang sa muli, I love you so much, my beloved brethren. I love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Israel Kai. Mabuhay ang sambayanang Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael, Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Hallelujah. Ito ang inyong abang lingkod sa Adonai Matef Gideon Silva, magsasabi sa inyong lahat, mapalad ang taong sumusuri sa banal na kasulatan, naniniwala at tumutupad sa nasusulat dito. Baruch haba, Bishem Adonai. Blessed is he who comes in the name of Adonai. Shalom, shalom.